So, what's up mga idol? It's me, Palski TV is back. So, mga idol, may ibibigay akong mga tips sa inyo tungkol sa pag-exam ng neurotest examination. Ang mga tips na base sa aking mga na-experience, mga napagdaanan, ganito yung dapat ninyong gawin. Una, magpapadrawing yung doktor sa inyo ng isang bahay, isang puno ng kahoy, at isang tao. Yung mga taong pinakamalapit sa iyo, yung pinakamahal mo, or else ganito. Kung malapit ka sa mga magulang mo, either your mama or papa, yun yung idodrawing nyo. Kahit hindi kayo marunong mag-drawing, basta makita lang na ang iyong ang iyong mga gawa ay hindi masyadong madumi at malinis siya, kahit hindi siya hindi siya magandang pagkagawa, basta ang importante naiintindihan at na-verify ng isang doktor na ito talaga ay tao, na lalaki o babae. Ganon. Kasi diyan yun magbabase yung doktor kung kung formal ka ba o hindi. So nasa sayo lang yun kung anong klaseng tao yung idodraw mo. Ganon. At least ma-verify siya na isang tao, or lalaki siya o babae. Ganon. Tapos pangalawa, pag yung instruction sa inyo is yung kahoy, kahoy lang yung i-draw ninyo. Hindi, wag nyong lagyan ng kung ano-ano pa, yung mga ibon, mga ganyan. Wala yan. Kasi kahoy lang yung instruction eh. Ba't nyo pa lalagyan ng mga daan-daan, mga ganun-ganun? Wala yan. Importante, consistent ka sa ipinag-uutos sa iyo. Yun yung mahalaga na na order na ginagawa ng doktor, at yun yung dapat ninyong sundin kung gusto nyong papasa sa exam ng neuro, ganun. Tapos pangalawa, yung bahay, ganun din. Gagawa ka ng bahay base sa yung bahay na gagawin mo, yung bahay na yung tinitirahan mo, o yung bahay mo talaga, yun yung idodrawing mo. Kasi yung purpose kasi yun ng doktor is malaman kung ano yung katayuan mo sa buhay. Pag maganda yung bahay mo, ganun din yung status ng buhay mo, ganun yun. Diyan yun magre-refer sa mga gawa mo. Diyan yun magre-refer ang halaga ng yung pagkatao, yung karakteristik. Diyan yun makukuha ng kasi ang purpose ng pagpapadrawing sa inyo is para ma-verify kung anong status meron kayo sa buhay, at kung anong laman ng utak ninyo kung sakasakaling mabigyan kayo ng order o papasa kayo sa mga nais ninyong pag-a-applyan. Ganun. Kasi yun yung mahalaga. At yung pangalawa, may writing examination yon. Writing examination. Ganun. Lahat ng mga sagot mo tama naman yon. Kaso, ang tanong, bakit may nababagsak? Kasi yung sagot, kasi maraming nababagsak kasi yung mga katanungan nila mula sa umpisa hanggang sa dulo, wala, hindi nagiging consistent ang mga sagot. For example, ganito. Yung unang sagot yung unang tanong, sinasabi doon sa unang katanungan na mahilig ka bang makikipagsalamuha sa mga barkada, o loner ka ba? Ganon. Tapos yung sinasagot mo, hindi ka pala barkada o loner ka. Loner yung ginagawa doon. Tapos, pangalawang tanong, ganito. Para dali ninyong maintindihan.
Yung pangalawang tanong ganito. Mahilig ka bang makikipaghalubilo sa iyong kapwa? Ganun. Tapos, oo o hindi. Ganun lang. Example lang yon. Tapos, yung yung sinasagot ninyo doon, oo. Mahilig kang makipaghalubilo sa iyong kapwa. Tapos, pangatlong tanong, ganito. Friendly ka ba? Yon. Tapos, sasabihin mo doon, friendly ka. Sa una, sa number 1 na tanong, wala na, hindi na consistent. Kasi nilagay mo doon loner. Tapos pangalawa, makikipaghalubilo ka sa iyong kapwa. Ganun. Tapos pangatlo, friendly ka. Wala na. Yari ka na dyan. Dyan ka babagsak. Although lahat naman ng examination, lahat ng writing examination doon is tama yung sagot mo. Kaso babagsak ka dahil hindi consistent yung yung mga sagot mo. Importante kasi kung ano yung sagot mo is panindigan mo na yun na yun. Di ka pwedeng pabaling-baling kasi kadalasan sa mga bumabagsak ganito yung ginagawa nila. Mga mautak sila, hindi sila bobo, hindi sila may mga nararating sila sa buhay. Mga license pa yon. Pero yung tanong bakit nababagsak? Kasi wala kasing paninindigan. Ang importante kasi sa neuro exam is may paninindigan ka sa iyong sarili. Pag sinabi mong yun na yun. Hindi na yun mabaling pa sa iba't hindi na ay ganito nakapag-desisyon ka na ganyan. Tapos sabihin mo, hindi na lang kasi ganito yung mas mabuti. Sa unang-una pa lang sa simulat sa pool pa lang. Alam mo na yung mabuti at hindi. At ikaw na yung may karapatang mamili sa desisyon mo kung itatama mo ba yung mali o mamaliin mo ba yung tama. Ganon yun. Ganon yung parang nila eh. Kasi para sa kalaman ng lahat. Isa po akong seaman na nakakapag-experience ng neuro. Kasi importante kasi yung neuro sa amin bago sumampa ng barko. Kasi pag sasampa ka ng barko, kailangan physically, mentally fit ka. Kaya base din sa yung neuro examination na ikakandak ng mga military at saka ng mga seaman na kagaya namin. Yun, pareho lang yun, walang pinagkakaiba nun. Kasi yung sinusukat nun, yung IQ mo, yung pagkatao mo, yung pag-iisip mo, yung morality mo, yung moralidad mo. Ganun yung kaya walang pinagkakaiba. Huwag ninyong gawing ganito. Hindi kasi seaman kasi yun. Military yung ina-applyan namin tapos bagsak ako sa neuro. Magkaiba kasi yun. Hindi, walang ganon. Pag iisang doktor lang yung mag-exam. Yung doktor ng utak. Kaya paano magiging iba? Kaya ganun. Yun yung pinaka-importante. Consistent yung mga sagot mo at to be honest, magiging honest ka sa iyong sarili. Napag-desisyonan mo na sa simulat sa pool yung yun yung sagot mo, wag mo nang ibahin pa. Ganun na talaga. Tapos analyze mo sa utak mo kung ganito ba, ganito. Yung palagi mong tandaan yung pinakaunang tanong. Kasi yung tanong na yun, pabalik-balik lang yun. Paiba-iba pero isa lang yung meaning. Magkaibang tanong mula sa simula pa dulo hanggang sa dulo.
magkaiba ang tanong, pero iisang punto lang yun. Ganun yun. Ang exam ng neuro exam. Kasi sa akin, correct me if I'm wrong. Yun kasi yung experience ko. Kasi hindi lang isang beses po ako nakapag-neuro. Basta, ganun lang. Yun yung pinakamahalaga, yung matatag yung decision mo. Consistent ka sa lahat ng bagay. Ano meron sa sitwasyon sa buhay. Ano meron na problema ang i-solve mo. Ganun yun. Yung mga knowledge na maipapamana ko sa inyo. Kasi, yun din yung mga napagdaanan ko, mga experiences ko. Kaya, kung may mga ibang katanungan kayo at mga comment sa content na to, do to the comment section and magtanong kayo kung anong mga nais ninyong itanong sa akin at sasagutin ko yan base sa abot ng aking mga nalalaman kasi wala akong sapat na limitado lang yung kakayahan ko at ito lang yung pinamana ko sa inyo. At sa maniwala kayo at sa hindi, kung consistent lang yung mga sagot ninyo doon at nag-follow lang kayo sa order ng doktor, thumbs up. Kasi yung doktor kasi unang interview, tatlo kasi yung may draw examination pa, parang ganun. Tawagin na lang nating drawing examination at saka yung yung writing examination at yung pinakahuli, yun yung interview. Pagdating sa interview, dapat consistent din kayo. Ganun ang sa doktor. Pag tinatanong kayo na dapat yung sagot ninyo is nasa realidad. Nasa reality. Kasi yung doktor kasi magtatanong niya na wala bang bumubulong sa iyo. Ikaw lang mag-isa. Ganun. Kaya dapat yung mga sagot ninyo is sa realidad kasi ng buhay natin. Pag sinasabing may bumubulong ba sa'yo habang ikaw nag-iisa, ba't mo sasabihin meron? Baliw ka na kung sasabihin mo meron bumubulong. Hindi na yan tamang pag-iisip. Kasi ikaw lang mag-isa eh. Sino bang baliw na tao na kausapin yung sarili? Wala. Ganun din. Kaya kayong mga mag-i-exam pa lang ng neuro, yun yung gagawin ninyo. Trust me. Pagdating ng araw, ma-realize niyo na tama pala. Tama pala yung sinasabi ko. Yun yung pinakamahalaga. So, hanggang dito na lang at maraming salamat. Babu!